1242 A-Tribe Media Broadcasting. Narito ang kaakibat sa pag-unlad ng sambayanan, Jerry Yap, si Jerry Yap at Percy Lapid. Percy Lapid, hahataw sa balita at komentaryo. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung tinamukha ko yung si Percy ka, kung magaling talaga. Pero talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw, number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Magandang umaga mga kaibigan. Ito po si Percy Lapid. Ito naman po si Rose Novenario. Peter Balastas. Welcome po sa Hataw sa Balita at Komentaryo kay Jerry Yap at kay Percy Lapid. Ito po si Atong Ma. Ba't to si Atong nananawa? Nakalimutan ko kasi yung boses ni Peter. Gaya po ng dati mga kaibigan, mag-aanyaya po kami sa loob ng 1 oras na pagtatanghal ng ating pong palatuntunan na tatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang isyu na pag-uusapan po natin. Siyempre po, maaari kayong tumawag para sa mga nais magbigay ng reaksyon. Ang ating pong mga landline sa ating himpilan ay 412-0288. Samantala, ang text line po naman natin ay 0977-342-1644. Tayo po ay sabayan ding napapanood at napapakinggan sa buong mundo sa pamamagitan po ng live streaming sa internet. I-type lamang ang www.ustream.tv/channel/8trimedia. Yung pong 8 ay number. At sa Instagram, maaari din po kaming sundan at 8trimedia Broadcasting Network. Yung pong 8 ay number din po yun. Sa Twitter, ganun din po, number at 8trimedia. Samantala, ang Facebook naman natin ay 8trimedia Broadcasting. Sa YouTube, meron din po tayo, napapanood din po tayo. Ang daming natutuwa at napapanood nila tayo sa YouTube. Ang ganda raw eh. Studio pa lang ulam na eh. Bueno mga kaibigan, samahan ninyo kami hanggang alas 10 sa pangalan po ni Jerry Yap. Kami po ay mag-aanyaya sa inyo. 1 oras po tayong magkakasama-sama. Nagkakagulo na po doon sa Club Pilipino. Hindi na magkamayaw. Sapagkat ngayong araw na ito ay bibindisyon na si Marroas ng Liberal Party. Nandun po sila ngayon Buti wala ka ngayon doon, Rose. Hindi kasi ba imbitado ang mga Malacanang reporter? Kasama kami doon. Pwede ka pa sumunod doon. Malapit lang dito yan. Ay, hindi. Masyadong maliit yung lugar Siksika na yun sigurado. Sa Club Pilipino, Maliit yun. Yan tataas na raw ang paa. Kamay ni Marroas. Bilang opisyal na magiging standard bearer ng Liberal Party para sa 2016 election. At muli magkakalaban na naman si Binay this time sa pagka-presidente naman sila ni Binay, di ba? At saka si Marrojas. Noong nakaraan po medyo minalas po si Marrojas noon. Nanalo itong walang ito si Binay. Nung maupo si Binay, napatayo tayo di ba? Na Vice President. Napatayo tayo nung mabalita yung mga lumabas ang mga ebidensya laban sa kanya, di ba? Ang problema natin ngayon mukhang maraming maarte. Arts. Hindi naman artista si Grace po, pero ba't maarte?
Ano yan, Dalagang Pilipina. Pakipot. Pakon yun. Ganon na Maria. Clara. Kala ko Maria Capra. Banda yun eh. Oo nga. Di ba, Maria Capra? Ewan ho natin kung sino magiging vice president dahil sinasabi po ng Liberal Party, iniiwan nilang bukas ang pinto para kay Grace po sakaling magpasya ito o kaya magbago ang isip nito na maging vice presidential candidate nakatambal ni Rojas sa Liberal Party. Ngayon, nagsalita naman si Grace po. Ang sabi niya, salamat na lang. Para niya sinabi, no, thank you. Ayan po. At mukhang may pinagmamalaki si Grace po na inaakala niya, siguro, alam mo na yung yung nalulunod sa survey. Iba ang kwan yan eh. Pag nalunod ka sa popularidad sa survey lang yun eh. Hindi naman 1 milyon ang tinanong dun eh. 1,000. 1,000 tao lang yun eh. Sa survey. Sana man lang at least 1 milyon tapos doon ka nakakuha ng ilan ng porsyento niya. Kagaguhan yung survey kasi talaga eh. Pinalalaki nito ulo ng mga kandidato. Nag-uusap-usap lang sa opisina yan eh. Wala naman tinanong. Wala naman daw tinatanong yung mga survey firm. Kaya Sila lang. Ayun ba sinasabi ni Lolo Peter? Swerte ka, boses maligno ako ngayon. Boses maligno. Pag nagboses tao ko. Yari ka. Yari ka. Baka sa Lunes babalik na yan sa kwan. Sa normal, no ha? Oo, malapit na. Magano ka kasi magngunguya ka ng luya. Yan ang pinaka-effective dyan eh. Pag matutulog ka, meron ka sa dila mo. Kaya lang baka matsok ka. Das ka pa rin. Baka mabulunan ka. Di, maliit lang. Nilagyan ng suka eh. Paksiw. Diyan na inalo. Hindi, balik tayo dyan, Sabi ni Grace po, thank you na lang daw, salamat na lang daw. At kesyo, parang ayaw niya na gusto niya yata siya ang presidente. Naku, nagmamadali. At si Marcos, dito, hindi ako kahit naman ganyan si Rojas, mas malawak naman yung karanasan niya. Kahit na trying hard dito. Kahit hindi siya hindi siya ma-appeal. Kahit na duldul. Kahit walang dating nitong si Rojas. Kahit walang appeal sa mahirap, mas experience Rojas, naman siya. Binay. Talo si Binay. Magnanakaw eh. Tsaka wala. Si Rojas? Hindi, si Binay. Akala. Ito naman si Rojas kahit paano, walang kinasangkotang pagnanakaw na kaso to eh. Yung mga tao lang niya. Sabi ng iba, magnanakaw si Binay. Yung iba, Ako hindi. Plunderer. Ang darambong si Binay, hindi siya magnanakaw. Yun po pero mukhang baka tatakbo si Grace po na presidente. Pero mukhang hindi rin Tingin ko dyan, ploy yan eh. Hanggang October. Talagang si Grace, Vice President. Paano lang pautot para may gimmick? Arte-arte. Para pag-usapan sila. Script, ha? Para may ginagawang pelikula, parang gano'n, kailangan gumimik. Wala namang kabuluhan. Yung pinag-uusapan nila. Mga tao naman, abalang-abala. Hindi, yung mga abala dyan, yung mga gustong kumita. Abalang-abala na yan, yung mga gustong makakuha ng pondo. Kaya nga gusto nila madeklara na yan maproklama na yan Ang problema, kasi si nga, Binay. yung pondo, yun ang importante dyan Liberal pondo. Walang makuwang Vice President. Sino? Si Binay. Meron na nga Si Ayay daw Hindi, pinos nga Nung una, nagalit sila sa atin Di ba tayo nagpanukala nun? Na total, wala rin lang nag-a-apply na maging vice president si kay Binay. Abay, ba't di niya subukan si Amay Bisaya? Ang ginawa natin, tinawag pa natin si Amay, di ba? In-interview natin. Pinapunta ko pa sa istasyon bukod sa tinawagan ko sa telepono, pumunta ka nga rito at patatakbuhin kitang vice ni Binay. Naawa ko kay Binay kasi
naghahanap ng vice, walang may gustong sumama. Ay ngayon si Rojas, ni ka ba naawa? Wala pa rin siyang bahay. Ay, hindi, kunyari lang yan. Ang dami na niya. May partido yan eh. Di ba? May partido. Ang kay Binay, kaya walang maging vice, si Amay lang ang may lakas ng loob kasi walang magbigay ng pondo eh. Alam mo naman si Amay eh. Konti lang, okay na yan eh. Barya lang, okay na. Hindi na kailangan dito yung limpak-limpak, na pondong pantakbo. Kaya yun ang walang gusto sumama dahil walang gustong magbigay kay Binay ng pondo. Sinarado na ho ang gripo eh. Sarado na ang Maynilad ni Binay at saka yung Ayala Water. Manila Water. Manila Water. Sinara na po ang gripo. Sa madalit sabi, itong lahat ng itong pinagkakaguluhan, umahabol sila sa deadline. Tama. Ang inahabol po niya ni deadline para sa paglikom nga ng pondo, sabi ni Rose, di ba? Baka nga naman mawala ka sa tiyempo, kumbaga sa kanta, di ba? Mawala ka sa timing, talo ka, di ba? Maunahan ka nung iba. May kasabihan pa naman tayo, yun daw maagap, daigno ng masikap, di ba? Kaya kailangan maging maagap ka. Maagap pa lang. Walang problema si Rojas. Saan? Punto ng gobyerno. Yun ang gagamitin yan. In the guise of public service. Importante. Pag-sitting. Presidente. Ang maskara nun nakamaskara nga naman yun. Tama si Peter. Yung pondo na yan, pwedeng magmaskara yan na tumutulong ka sa tao. Bilang public official. Tama. Diba? Kamukha ng ginawa ni Binay. Sa Makati. Diba? Ginahasa niya yung pondo Diba? Habang ang tagal na niya nag-iikot hanggang ngayon di pa nahihilo Hilong-hilo. Sanay sa Chubibo talaga to Hindi kaya ma-question ng COA yan, Sino? Si Binay. Paano mo ginastos yung wala ka namang project as Vice President, diba? Tama. Diba? Pera yun. Kaya nung bandang huli, napilitan na siya dahil lantaran na yung sinasabi ng Malacanang laban sa kanya, di ba? Kaya napilitan na lang siyang mag-resign. Pero kung hindi, hanggang ngayon ginagahasa pa yung pondo ng Nung sinabi lang ni Noy-Noy na Ano yun, yung opisina? OFW, may mga pondo yan Pag-ibig. Housing SAR daw, at saka OFW SAR. Baka si Isko pwedeng mag-vice. Ni Binay. Pero ang balita ko kay Binay, si Jinggoy daw talaga ang mag-abay sa kanya. Si Escudero, hindi si Isko Moreno. Si Escudero, sinasabi ko, Suicide job. Isko. Si Jinggoy. Si Jinggoy daw. Suicide. Alam mo naman. Silang kaso Tama. Plunder tandem. Partido ng masamang Pilipino. Mandarambong. Ayan po. Get ready to discover the new Pinoy K-pop icon in Kiss Pinoy. The K-pop Philippine Nation, who will win the grand prize of a recording contract plus training in Korea and the chance for K-pop stardom. Find out on Kiss Pinoy, the K-pop Philippine Nation, hosted by Richard Gutierrez and Jinri Park every Saturday 9 p.m. on TV5. Ang ibig sabihin niya, manood na lang kayo. At nandun na mga mechanics niya, mapapanood niyan tuwing Sabado po ng gabi sa Channel 5. Ang oras po natin, 15 minuto makalipas po ang alas 9. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng PG Flex Linoleum. Gawa sa tamang quality at galing ng Pinoy. PG Flex, proud to be Pinoy. Meron nagsasabi kanina, napapakinggan ko, papunta tayo dito, yung isang abogado sa COMELEC, yung practitioner. Makalintal. Si Makalintal, Romulo Makalintal, na malimit ko ring makita dyan sa gawi-gawi ng mga McDonald, malapit sa SM Center. Yan, nakikita ko yan dyan Hindi, ito okay naman itong si Makalintal kung ganyan lang ang papel niya mga palipaliwanag, at least opinion. Meron tayo napipiga dyan. Wag lang yung gagamitin niya yan
para makakuha rin siya ng pwesto sa gobyerno. Ngayon, ito sinasabi niya Yun daw, meron daw meron violation. Kung sakasakali na ipoproklama. At kasi kino-question nila, ano ba itong mangyayari ngayon sa Club Pilipino? Kaya may title yan, A Gathering of Friends. Ayun, kaya medyo nabago yata, Ginawang Gathering of Friends. Hindi na lang fellowship. Baka hanapan sila ng hallelujah dun. Pareho rin naman yun Gathering of Friends, fellowship. May gathering of friends pa alam mo naman sa politika there are no permanent friends Tapos tatawagin mong friends yung mga hinayupak na yan. Puro politiko yan. Di ba? In politics, there are no permanent friends. Only permanent is interest. Ha? Ayun po, interest lang naman ang permanente dyan Ang daming kataran. Ay, mga kaibigan, ngayon, siyempre, ito si Bagatsing yata sa Maynila, mukhang siya ang gusto niyang maging, kandidato ng Liberal Party, di ba? Tumalo na ba siya sa liberal? Hindi, dating liberal yan. Kaya nga, umalis. Pero, traidor yan sa partido kahit kailan talaga. Di ba nung nakaupo si Gloria, doon din siya kay Gloria. Wala naman. Ang partido nitong itong si Bagatsing, mga kaibigan, yung partidong makakakuha lang siya ng pondo. Tama. Ang partido niya sarili. Kaya yan, di manalo sa Maynila na mayor Ang naloloko niya lang, kung hindi pa natapos ang term ni Joey Hison sa 5th District, wala na yan Ultimo sa congressman, talunan na yan Di ba si Amado Bagatsing? Ano ba ginawa niya sa Maynila? Ito. Torre de Manila, mag-ingay ka dyan. Pihitin mo ulo ni Rizal. Ba't mo ginagawa ngayon yan? Di ba tinulungan mo nga si Erap? Ang dapat niyang gawin sa iyo ng mga taga Maynila, daling ka kay Duterte. At sa harap ni Duterte, doon ka latiguhin. Kasi, kayo mga tarantado na nagpasok niyan sa Maynila di ba? Ikaw, si Amado Bagatsing, itong walang hiyang pamilya ni Lacuna na sa pamumuno ng lasenggong si Danny Lacuna. Si Isko Moreno, yung mga konsuhol na tumanggap sa Torre de Manila, ngayon, tagilid sila ngayon. Sapagkat ang sabi ng Solicitor General, illegal yan. Dapat siyang gibain. Naku, sus Mariosep. Mamaya tayo pupunta ron Pangalanan na natin itong mga walang niya sa Maynila. Kasi po, ang lupit na dinadanas ngayon ng mga taga Maynila kinikim-kim nagtitiis sila, inaantay na lang nila ang tamang pagkakataon na dumating ang eleksyon at doon nila parurusahan si Erap. Tama. Diba? Sino matutuwa kay Erap? Unang-una pag-upo mo, itinaas mo ng 300% ang buwis. Naku po. Mula sa amilyar, pati mga bayarin sa lungsod ng Maynila. Alam ba ninyo yung buwis na yan? Karapatan nila magtaas Hindi ba? Kaya lang, nung panahon ni Mayor Lim, naawa si Lim Ang katunayan nung tatakbo ulit na mayor si Lim, bago siya tumakbo, maraming nagreklamo sa kanya na mga mamamayan sa Maynila kasi senador siya noon di ba? Nagpupunta sa kanya, dumudulog sa kanya, natulungan, paano bang magagawa ho ninyong tulong sa amin? Paano natin makukuha, yung hindi muna kami mapahirapan dito sa buwis na ito. Itinaas ni Atienza. Si Atienza mayor noon di binanata ni Mayor Lim sa dyaryo Nagsalita si Mayor Lim tungkol doon sa buwis pagkatapos nung kumampanya siya, ang pinangako niya lang marami siyang ginawa pero ito yung taon din nangangako dahil nga doon sa mga lumapit sa kanya, pinangangako ko sa inyo na pagka ako ay nakabalik na alkalde ng Maynila, ibabalik ko, i-revert yung yung buwis
na pinatupad ni Atienza. Si Atienza nga, katakot-takot ang demandang inaabot niyan eh. Ang dami nagdemanda sa kanya, yung mga soft drink company. Nagdemanda yan eh. Dinimanda si Atienza dahil tinaas niya yung buwis. O, nung nakaupo na nanalo si Mayor Lim noong 2007, ang unang-unang ginawa po ni Mayor Alfredo Lim, ibinalik yung pong halaga ng dapat bayaran buwis sa halaga, sa presyo nung una siyang manungkulan nung dekada 90. 92. Isipin mo yun. Di ang laki ng ibinawas. Ang totoo niyan, Every 3 years? Kung merong merong certain period na allowed naman silang magtaas eh. Pero kung wala ka namang kung nakikita mo naman mahirap, discretion mo naman yun eh, na magtaas ka eh. Ano ginawa ni Mayor Lim? Di ba binalik? Oo. Kaya ang mga taga Maynila nun yung mga nakapagbayad na, ibinawas na lang doon sa mga sumunod nilang binayaran. Kaya nakatipid pa sila, hindi ba? Tama. Ngayon, pag-upo ni ERA, paano ginawa? 300% agad. Taas na kagad. Mga kaibigan, ang hinataw sa mga taga Maynila. Eto nga yung mga lahat yan residente ng Maynila, apektado. Oo. Nagbabayad ng 1 milyar. Kung nagbabayad ka ng 1,000, ang binabayad na nila simula nung maupo yung tandem ni ERAP at ni Isko, 4,000 na. Naku po. Kasi 300% ang itinaas. Above dun sa dati mong binabayaran. Ibig mo ba sabihin lahat kayong mga residente na tinamaan nung pagtataas ng buwis, matutuwa pa kayo kay ERAP? Hindi na. Yun lang, 1+1 yun eh. Oo. Sintido common lang yun eh. Hindi na ho nangangailangan, ika nga eh. Nagtapos ka pa sa Harvard para maberipika mong, ang taong bayan sa Maynila kumukulo. Ang dugo kay ERAP, di ba? Galit na galit. Ayan po. Parang bulkang sasabog na, no? Ngayon, ang dami nilang pinatupad na katarantaduan para sila magkamal ng pera. Oo. Alin, yung mga vendor Oo. na pinagtatayo nila, illegal vendor, sa karsada nila nilagay. Sa Claro M. Recto, kung saan sa Quiapo, Santa Cruz. Mga kaibigan, ibig ba nyo sabihin, nakakatuwa yan? Nako. Ang nakukolekta dyan, unang-una, hindi naman pumapasok sa kaban ng bayan dahil kayo mismo, pwede kayo magpunta dyan. Mag-imbestiga kayo. Kung saan nagbabayad, no? Ang binibigay, pagka nagbayad ka dun sa, sa kumukolekta ng pera, resibo ng sidewalk eh. Nako po. Bawal na bawal yon sa gobyerno. Walang kwan eh. Minsan listahan pa ng waiting. Yung mabuti nga kung kung bangketa yung resibo. Sidewalk receipt, mga kaibigan. Hindi naman nakarehistro yung mga resibo na yon. Hindi. Sino makapipigil na hindi sila nagnanakaw noon? Diligensia nila yun. Hindi ba? Paano magkakaroon ng kontrol ang gobyerno ron? Diba, hindi naman official receipt yun. Paano ang COA dapat iniimbestigahan yan, di ba? Teka muna, ba't kayo nangungulekta? Ano ba under ng Unang-una, nangungulekta kayo. Hindi ba? BIR. Ang BIR, dapat puntahan yan eh. Yung mga vendors, kausapin, teka muna, saan kayo nagbabayad? Dito kay hayop na, dati dito sa hayop na si Leche Borromeo. Diyan kami nagbabayad sa Hindoropot na yan. Yung bang tatay nung nakaupo dyan sa DPS na walang hiya, na babae. Magnanakaw po yan eh. Yan si Leche Borromeo. Ano katunayan? Tinanggal ni ERAP. Kasi nabukulan si ERAP. Nagnanakaw na sila, ninanakawan pa siya. Sino di magagalit nun? Doble diba? nakaw, Ano nangyari? Di ba pupunta BIR doon, di ba dapat? Kanino kayo nagbabayad? Santo Niño ang pangalan eh. Asan ang resibo? Doon makikita mo wala resibo eh. Ano ginagawa ng Bureau of Internal Revenue? Hindi ba?
para yung Santo Niño na yon, yung private company na yon, na pinayagan ni ERAP na mangolekta, mademanda ng tax evasion. Meron pa yung sa Paano nakapag-ooperate yan? Yan ba registered yan? Di ba ganyan ang nangyari sa kwan yung towing ni nakaw towing, hold up towing ni Isko? Nung nabuko, later on nabuko, lumabas, na wala palang registration yun. Na mag-engage sa negosyo. Nakapagnakaw na sila eh. Ilang taon na. Ang dami na nilang hinold up na motorista. Kahit may driver, inaagaw yung karnap na nga ginagawa eh. Karnaper ho yan eh, si Felix Espiritu. Yung bakla. Mga kaibigan, ayan po nangyari dyan. Ibig mo sabihin, matutuwa sa'yo mga taga Maynila sa ginawa mong yan. Yung vendors nga mismo na nagbabayad na sa kanila, umiiyak eh. Sa sobrang laki ng binabayad nila at sa dami pa ng mga nangongotong sa kanila. Iba-iba ang nangongotong sa kanila. Nagbabayad na, nangongotong pa. Dami. Nung panahon ni Mayor Lim yata, 20 pesos lang bayad nila. Sa hawkers yun, no? At walang sa karsada, ha? Ito'y sidewalk lang ang pinag-uusapan natin. Kasi hindi huwi na lang hiya sa panahon ni Mayor Lim yung hindi nangyari ang ganyang kawalangyaan, di ba? Isara mo yung karsada sa bihikulo. Hindi pwede yun. Para kumita ka lang. Ha? Di ba aling maperwisyo lahat, no? Tadtarin mo ng hawla yan. Butasin ninyo yung mga simentor yan. Yung baldosa, di ba? Kasi kakapit mo yun doon eh. Ginawang permanente, no? Inuka-uka nila yung kwan eh. Kung yung tindahan po ng damit eh, uka-uka eh. Yan ang negosyo ni ERAP eh, uka-uka. Kay ERAP lahat yan. Tawag ninyo doon sa mga property ng Maynila. Kami lang ang nagsasalita niyan. Tungkol dyan, bakit? Ba't sarado lahat ang bunganga nila? Ha? Tama. Magkano ba? May tapal ba? Sigurado yan, may bulkasil. Mga kaibigan, ang mga bunganga nitong mga taga-media. Ba't hindi kayo makapaglabas? Samantalang ubuhin lang si ERAP, nilalagay nyo na sa periodiko. Wala namang ginagawa, nagnanakaw lang. Tignan mo, yung Quinta Market ha, yan ang susunod natin pag-uusapan mga kaibigan. Sa pagbabalik po ng programang Hataw sa Balita at Komentaryo pagkatapos lamang ng ilang mga mahalagang mensahe mula po sa ating himpilan. Hataw sa balita at komentaryo, buong tapang na pamamahayag, diretsahang komentaryo, mga abusado, siguradong plastado. Samahan sina Jerry Yap at Percy Lapid, palitan ng makabuluhang komentaryo sa mga napapanahong isyu at kaganapan, positibong batikos sa mga maimpluwensya sa lipunan, programang kaakibat sa pag-unlad ng sambayanan. Hataw sa balita at komentaryo kasama sina Jerry Yap at Percy Lapid, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa himpilan ng serbisyo publiko DWBL 1242. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting. 8 Tri-Media Pro Incorporated. Kiss Pinoy, the K-pop Philippine nation is taking the country by storm. Thousands have auditioned, but only one will be hailed the Kiss Pinoy champion, who will win the grand prize of a recording contract and training in Korea. Don't miss these exciting happenings in Kiss Pinoy, the K-pop Philippine nation, every Saturday beginning July 11, 9 p.m. on TV5. Produced by Unique International. Okay, who wants to solve the problem on the board? Sige, Samora, to the board. Ay, sorry! Aray, kamay ko! Sorry, excuse me! Maraming lugar sa bansa, siksikan sa classroom. Kaya ang PAGCOR, katuwang ng gobyerno, ay naglaan ng 5 bilyong piso para magpatayo ng mga classrooms para di na magsiksikan ang mga estudyante. PAGCOR, building lives that build the nation. DWBL 1242, A Tri-Media Broadcasting.
Narito ang kaakibat sa pag-unlad ng sambayanan, Jerry Yap, si Jerry Yap at Percy Lapid. Percy Lapid, hahataw sa balita at komentaryo. Ay, sorry! Aray, kamay ko! Sorry, excuse me! Maraming lugar sa bansa siksikan sa classroom. Kaya ang PAGCOR, katuwang ng gobyerno, ay naglaan ng 5 bilyong piso para magpatayo ng mga classrooms para di na magsiksikan ang mga estudyante. PAGCOR, building lives that build the nation. Ang PAGCOR po mga kaibigan, ito 24 na magagaling na amateur at professional Pinoy photographers ang nagwagi kamakailan sa 3rd PAGCOR National Photography Competition na may temang Tatak Pinoy. Ang kanilang mga larawan ay napili mula sa mahigit 7,000 photo entries na naisumitis ng libu-libong photography enthusiast mula sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Ayon kay Maricar Bautista, Assistant Vice President for Corporate Communications ng PAGCOR, ang mga nanalo sa kompetisyon ay nagmula sa magkakaibang kalagayan sa buhay, kasama na dito ang isang may bahay, call center agent, OFW na nakabase sa Qatar, mga college students, kawani ng gobyerno at isang batikang litratista. Ang bawat isa sa 12 grand winners ng conventional category ay nag-uwi ng premyong 75,000 pesos at trophy, samantala ay tumanggap naman ng tig 30,000 o 30,000 pesos at trophy ang 12 grand winner sa mobile category. Sinabi ni Bautista na marami sa mga entries na natanggap ng PAGCOR ay nagmula pa sa malayong probinsya gaya ng Batanes, Zamboanga, South Cotabato, Cagayan de Oro, Davao, Misamis Oriental at Camiguin. Kanyang idinagdag na ang libu-libong photography enthusiast na sumali sa kompetisyon ay isang patunay na ang 3rd photography competition ng PAGCOR ay isang malaking tagumpay. Ang oras po natin mga kaibigan, meron na po tayong 34 na minuto makalipas po ang alas 9. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Oxybright. Magpapatuloy tayo, may tawag po yata tayo sa telepono mga kaibigan, papasukin natin ito. Andiyan na naman si Mang Rereng. Ito pag narinig nito si Erap, hindi pwedeng hindi tatawag ito. Magandang umaga po, Mang Rereng. Magandang umaga, Kay Percy. Opo. Eros ni Bilario, kay Atong at kay Totoy. Peter. Si Peter ho yun. Totoy matanda na yun. Mga sikat na tayo, radio commentator. Talaga pag narinig ko si Erap, talaga naalibadbaran ako eh. Oo nga. Alam mo, napakahirap pala, yung tao niya, napakahirap pala humingi ng tulong niya. may hiningi ako ng tulong dyan, hindi ko nakita pagmumuka eh. Ang umarap pa sa akin, yung mga empleyado niya sa loob, hindi ka mukha ni Lim, kailangan mo si Lim, dito sa Timano, tutuloy ka kay Mr. Lim, makakausap kayo ng gusto. Eto, binigyan pa ako na kung ano-anong, pinasulat pa ako, pagkatapos tinawagan ako, hindi ko rin nakita pagmumuka. Kung tata sa tao to eh, baka naman batang tundo ko. Ngayon, hindi ko na alam mo, garapan talaga eh. Kung di ba naman garapan yan, ex-convict na nga yun, kumandidato pa eh. Ang sasabihin ko ngayon, ito kay Rojas. Pinag-usapan nyo rin si Rojas eh. Alam mo, si Rojas, baba ako. Talaga sa totoo lang ha, naawa ko dyan, bagamat hindi ko iboboto yan. Kaya naman ako naaawa dyan, lahat na paraan ginawa ng tao eh. Hindi dapat mag-asawa, nag-asawa nung unang pa. Kala nyo. Kasara si Corina, kahit na hindi, bululyaso. Ngayon, eto na naman. Pasok na naman. Nagpunta ko. Kaya, pero ako, natitya ko, mananalo nga niya. Dahil alam na naman natin eh. What Pinoy wants, Pinoy get, di po ba? Siya ngayon ay tataas. Bago tinaas yan, una-una, sa pikos ako kinakabahan eh. Ang ikalawa, nagpunta na cemetery. Inaalala ko, baka pabutuhin yung mga patay. Yun, maraming salamat. Mang Rereng po yun,
Ngayon, mga kaibigan, baka makapagkamalan si Atong Mayon eh. Nakikinig pala sa atin si Rodel Fernando. Mamaya yun alas 5 hanggang alas 6. Andiyan din si Miss Pilita, nakita ko, di ba? Yung maganda. Ayan, makikinig kayo niyan, 5 to 6 po. Yan po yung kakaibang showbiz program yan. Hindi yan yung mga showbiz program na napapakinggan nyo dyan sa kung saan-saan dyan. Mga kaibigan, dito lang may klase, di ba? Showbiz galore. Ayan po, si Rodel Fernando, mamaya yan 5 to 6 ng hapon. Ngayon, may paparinig ako sa inyo. Sabihin nyo kung sino ito. How much is that doggy in the window? Ayun, narinig mo yung tahol? Yung aso. Alam mo kung sino yun? Si Ligaya. Pakinggan natin. Ito si Ligaya Santos na Barangay Kupitan. Diyan po sa Loton na wala namang constituent. How much is that doggy in the window? Ay, ganda ng boses ni Ligaya, no? Pwede pala sa radyo yan. Isipin mo, recording yan, Pwede pala si Ligaya. Asan yung sinasabi ni Ligaya? Hindi biruan niya ginagawa ni Rapat Isko na ibangon ng Maynila. Ano? Anong sabi mo? Hindi talaga biro yan ba? Isipin mo, pag nakawan mo yung mga tao, nagpapatulo ng pawis, dugo at pawis yan, nagtitinda sa karsada, mga vendor. Kikilan, Tapos diyan ka nabubuhay. Sa pangingiki. Napakawalang yan. Talagang hindi biro nga naman yan, Mga tama rin siya Pareho sila ng ng Rango. Oo. Ng Kaliskis. Mga kaibigan, sa bandang huli, maglolokohan din yan Magkakabistuhan yan. Ito, sino ba yung Ligaya Santos na yun? Yung kunya-kunyari ang barangay chairman ng isang peking barangay na wala namang constituent. Ito ho siya, pakinggan nyo. How much is that doggy in the window? Ayun, si Miss Pilita, Ayan yung maganda. Ayun, yan. Kita mo na? Oo. Si Ma'am Pilita Peralta Uy po ang hahalili pala sa programa mamaya. Yung susunod sa atin, isipin mo yan, si Miss Pilita na yan, daming alam niya. Pati sa mga pagpapaganda, alam niya di ba? Ito si Atong sana, ipapasok ko rin dyan. Doktor din yan. Si Jerry Yap. Dr. Jerry Yap. Doktor po yan sino gusto magpaturok? Magaling tumulok. Nagtuturok yan Maaway ng niya Yung mga, alam mo, yung mga conscious yan si Jerry Yap sa mga pagpapaganda, mga ganun-ganon. Ayan kaya nakita mo, parang bata lagi yan, di ba? Si Ato nga pinakilala namin yan yung nagpapaganda kay Jerry, di ba? Yung mga derma, nag-i-iniksyon ng kung ano-ano, di ba? Ay marunong na si Jerry yung turok-turok. Magaling tumurok yan. Ngayon, ito si Atong. Sabi ni Atong, pwede palang maging bata, magkano bang ang bayad? Gusto ko magmukhang bata. Abutin ka sa itsura nyo yan, mga 300,000. Pinakamalito yan. Para pabatain ko pa kayo na mga 10 taon. Sabi, mahal naman pala niya. Sabi ni Ato. Wala ba kayong mura? Magkano ba budget nyo? 20 pesos lang pero 20 pesos? Gusto mong bumata? O sige, meron ako dito. Magmumukha kang bata. 20 pesos lang. Chupon. Subo mo yung chupon, di mukha kang bata nun. Di ba, baby pa. Kala ko. Sabi ni Atong papatulok siya. Sabi ni Jerry, bibigyan na lang kita ng pera. Huwag kang patulok sa akin.
Hindi nga eh. Alam mo yung si Ligaya, ganyan din ang style niyan. Diba? Ano ba tawag mo rin sa mga sip-sip na katulad na ganito? Ito si Ligaya ho to, ha? Ito, Ligaya Santos. How much is that doggy in the window? Diba sip-sip? Isipin mo, ang tanda-tanda na niyan, si Ligaya. Hanggang ngayon, dumedede pa. Baka ninyo mamaya. Si Miss Pelita Peralta Uya, siya po makakasama ninyo pagkatapos ng ating programa. Kasama po niya si Dr. Ani Akiyama ng Zen Institute. Ano to, Japanese? Siguro. Ha? Nihonjin desu ka? Oo. Ha? Nani? Naning burimo. Naning burimo. Magaling ako maghapon. Nani? Naning burimo. Ngayon balik tayo doon sa sinasabi na ngayon ng Quinta Market. Nagpaliwanag pa aaminin niya palang tama lahat yung nabulgar tungkol doon sa Market Life, yung kumpanya na ginagamit diyan sa Wag na tayo maglokohan. Ito in short, etong kumpanya na magpapatakbo ng Quinta Market, kunyari, pribado, si ERAP din ang nasa likod niyan. Wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Yan pong kumpanya na yan, peki yan. Ang tawag dyan Shell Company. Yan po, yung natuklas ang ginawa ni ERAP, pinaggagawa ni ERAP nung siya nakaupong presidente. Kung ano-anong kumpanya ang pinagtatayo niya, mga Shell Company. Pangalan lang irirehistro. Wala talagang korporasyon, mga kaibigan. Ha? Papel lang. Papel lang ho yun, mga kaibigan. Ganito rin po yung Quinta Market. Kung mahina ang pangunawa ninyo, ito sinasabing ito tungkol dyan sa magpapatakbo ng Quinta Market. Ang ibig sabihin niyan, bakit yan binigyan ng karapatan na makapasok sa joint venture agreement? Ang City Hall at saka yung korporasyon na yan. Bakit? Ganong, yan wala pa registration. Sumasali na. Sumali, wala pang registration. Ha? Nakipag-usap. Ngayon, biglang-bigla, after 2 months, nagkaroon na registration. Tapos, inaward sa kanila yung kontrata. 2 months pa lang. Ha? Nag-e-exist. Yung address niya, peke. Sinabi dyan sinabi rin dito. Pinuntahan yung address, walang Market Life. Parang yung cake din ni parang yung bake shop ni Nancy. Puros yun nga yung Shell Company na sinasabi mga fictitious lahat yan mga kaibigan Puro katarantado sa custom, ganyan din wala yung address. Di ba yung mga broker? Magre-register. Tapos wala naman palang opisina. Kalilipat lang daw nila. Magtataka ka pa. Sila kay Gonzalo. Sila kay Gonzalo broadcaster. Nagtayo ng party list. Walang opisina. Ay. Akalain mo nakatakbo yung party list na yun, pinayagan makatakbo yun. Pero wala namang office address. Opisina, walang BIR, wala Sudo fake mga kaibigan Ito, ganito rin itong Quinta Market. Ang ibig sabihin nun yan, lahat ng binebenta ni ERAP sa Maynila, ito tandaan ninyo, hindi magmimintis ito. Lahat po ng yan ay mapupunta sa pagmamay-ari ni ERAP. Gumagamit lang siya ng mga dami. Kamukha dito sa Quinta Market. Sino itong ginamit niyang dami dito? Si Baviera. Ha? Ang hindi pinagtatapat nitong hinduropot na si Baviera, alam ba ninyo kung sino siya? Dati siyang opisyal nung Ambel ba yun? Kumpanya na pag-aari ni Mike Velarde. Ha? Yan po yung nasangkot sa transaksyon ng C5 at Taga. Ano yun? Yung double insertion ng pondo. Halimbawa, 1 billion,
pondo, ginawang 2 bilyon yung pondo. Sa kanila, overpricing. Ito naman, ang naging katiwalian naman ng kumpanya ni Mike Velarde na Ambel, sila nagbenta ng lupa. Hindi ba? Sa gobyerno kunyari, binenta nila para gawing karsada. Katakot-takot na overprice yun eh. Ha, mga kaibigan, ang ginawa pong pagbebenta ron. Ngayon, itong mga ito, na-demanda ito. Kasama si Mike Velarde sa dinimanda, di ba? At itong animal na si Carlos Ramon Babiera na ito at si Erap, ha? Nagsabwat-sabwatan sila. Matatandaan nyo, yan yung binulgar ni Ping Lacson, pero hindi sila kasama sa mga binulgar. Ang binanatan lang niya ay si Manny Villar. Kaya ako natatawa kay Ping Lacson Kumaga-asta ito Ano raw sinasabi ngayon? Bubulgan niya raw yung pork barrel. Pupunta raw siya sa Supreme Court dahil ko-questionin niya yung pork barrel sa 2015. Pupunta ka pala ron, nagpapaalam ka ba? Bakit? Wala ka bang pamasahe papunta ron? Ha? Ba't nagpapaalam ka pa? Supreme Court. Pupunta raw dahil may bago raw pork barrel. Mga kaibigan. Ang gusto pala nito, pasalamatan siya sa SONA. Nako. Very unprecedented po yun, yung mga nagbabanggit ng pangalan ng presidente sa isang SONA. Ako para sa akin O kita mo naging epekto. Nagalit tuloy yung mga SAP 44 families, di ba? Yung mga pamilya na ulila ng SAP 44. Ganyan po nangyari. Gusto lahat banggitin sila. Pati beautician mo, binanggit mo ron. Ano raw yun? Hairdresser ba tawag niya? Hairstylist. Hairstylist. Yung bambuk na yan, nangangailangan pa ng hairstylist yung ulo na yan. Ha? Yeah, ikakamada lang sa isang side yung buhok. Ano bang pandikit meron? Dikit-dikit na yan ha? Nilalapat yung buhok sa isang side. Shaggy yun siya gilid ang hati. Sa anit, di ba? Tapos nilalagyan ng mga pandikit yan kung ano. Para pag humangin, hindi magusot. Para kang si Erap. Si Erap. Nakapagbubugan na sa isang batalyon. Yung bambuhok ni Erap na yun, sino naniniwalang totoo yun? Di ba? Magtaka ka, kahit isang puting buhok, wala. Ano yun? Di ba? Pilo kaya. Hindi BMW. Hindi nababawasan ng buhok. Kaya yan, yung mga pelikula niyan. Isang daan truck na hapon yung kalaban, hindi pa rin gusot yung buhok Pag pinanood mo yung pelikula, di ba? Hindi nagugusot ang buhok. Sipin mo. Ba't tayo napunta sa buhok? Parang yung kakilala ko naman. Iba naman yun. Pero bago tayo magbasa, ito, paalala natin sa mga may talent nating mga kabataan ngayon. Gusto ninyo maging K-pop artist, International ang exposure nito. Get ready to discover the new Pinoy K-pop icon in Kiss Pinoy, the K-pop Filipination, who will win the grand prize of a recording contract plus training in Korea and a chance for K-pop stardom. Find out on Kiss Pinoy, the K-pop Filipination, hosted by Richard Gutierrez and Jinri Park every Saturday, 9 p.m. on TV5. Yan, manonood kayo niyan. Tuwing Sabado, alas 9 ng gabi. Habang kayo'y nasa bahay, nagpapahinga, Sabado yan di ba? Ayan, panonoorin yan. At magbabasa tayo. Bukas na yan. Ha? Bukas. Magbasa muna tayo dito ng mga text galing kay Arwin Matahari Santos ng Tondo, Manila. Good day, Kapersi, grabe itong pagsisinungaling ni Erap na nabayaran na daw niya pagkakautang na Maynila. Wala naman talagang utang, ang kapal ng muka. Tama lang magkakasama sila ni Binay sa Unano Party. Una pala yun, kaya pala una yung Unano. Tinanggal lang yung Unano Party. Ayun, ang galing Ba't ang galing ng mga nagte-text, no? At saka ang dami nilang naiisip, di ba? Pati sa mga internet, ang gagaling si Roy Balbuena ng Antipolo, biktima daw si BP Anay Binay ng cyberbully. Pero
ipinagmamalaki niya may lucky punch siya. Yun daw ang sikreto niya. Na baka tatalunin niya raw si Maroas. Ayun ang gagamitin mo. Lucky punch. May agimat! May anting-antot. Ha, mga kaibigan. Si Binay, may anting-antot. Kala ko si Ramon Revilla lang ang may agimat Tsaka si Pacquiao, no? Oo. Para talunin uli si Maroas. Laki talaga siya. Laki ng problema. Sa laki ng kaso niyang pandarambong. Positibong makukulong ng lifetime. Want to sawa. Ayun. Yun pala ang ibig niya sabihin sa want to sawa. Want to sawa. Ayan. From Chona Cainta Rizal. Good day, MK Percy and Hataw team. Sa speech ni Erap, ipakukulong daw niya ang mga doktor na naniningil sa public hospital kasi raw libre dapat ang serbisyo. Gago. Pakukulong. Pakulong mo si Isko tsaka ikaw dapat makulong tsaka yung mga konsihal. Bakit? Nagpasa kayo ng ordinansa na maniningil. Kayo nagtakda na bayaran ng magbayad yung mga pasyente kundi ka gagot kalahati, di ba? Kundi ako nakaupo nang marinig ko yun mapapatumbling ako. Para saan ang mga orange card niya kung libre talaga? Tama. Ba't kailangan ng orange card? Di ba gago yan? Sabi niya, kung di raw siya nakaupo, itong si Chona ng Cainta, kung di raw siya nakaupo, baka raw napatumbling siya nung marinig niya yun. Diba? Yan From katropan Donald ng Tondo ng Santa Maria, Tondo, Manila, tunay na ginawang impyerno at walang humpay na kahayupan ang ginagawa nila Erap Mandarambong Estrada, Isko, Ghost Employee King Moreno dito sa Habag na lungsod ng Maynila. Kaya nga simple lang ang pagpili ng leader dito sa Maynila sa mga demonyo katulad ni Era po kay Mayor Fredlim na tunay na lingkod at nananatiling mabuting tao. Maraming salamat mga katropa. Ang mga butante ba kailangan pa mag-isip? Oo, hindi na. May konti pa tayong oras. Naku, may tawag tayo galing sa New Jersey, si Bal. Si Bal. Regular listener natin. Galing pa sa New Jersey, malapit sa New York yan, di ba? United States of America. Wala pong kwenta itong programa namin. Pakinggan nyo, nandiyan sa linya natin si Bal. Bal, magandang umaga dito at magandang gabi dyan. Tama, Percy. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyo dyan sa Pilipinas. Magandang gabi rito sa New Jersey, USA. Malinaw ba kaming napapanood at napapakinggan dyan? Oo, ang totoo nga niya, kaya napatawag ako, na-excite ako nung una, ang tagal kong hinanap yung kung saan kayo lumipat. Alam po, alas 9 na ng umaga yung programa natin. Kailan pag nasa bahay ako, medyo mahina pag nasa WBL station ako. So, ang hinanap ko ngayon yung Ustream. Yung Ustream, kailan hindi ko makita pag tinatay po hataw o kaya katapat, hindi lumalabas. Kaya minsan nakinig ulit ako sa iyo. Iba na pamagat natin hataw sa komentaryo. Correct. Ang ngayon, hindi mo makikita pag sinearch mo yung na yun Ang hinanap po yung 8-try media. Ayun. Nakita mo. Oo, so doon ko nakita ngayon. Ngayon, meron akong pick-up lines para sa inyo. Sige. Pick-up lines para kayong phone charger ba kayo? Bakit? Kasi palagi ko kayong hinahanap pag malapit na ako ma-dead bat. Kasi pag naghahanap ako ng tama, malapit na maloobat yung tamang hinahanap ko Minsan nanonood ako sa Channel 7, i-on-air ko na tungkol sa mga privatization ng hospital. Ayaw nilang banggitin kung sino yung nagpa-privatize ng mga hospital sa Manila. Kaya nabitin ako. Sabi ko, malolobat na yung katotohanan dito Hinahanap ko rin ako. Hinahanap ko rin yung station nyo. Hinahanap ko kung anong pwede kong gamitin keyword para makita ko sa Ustream. Yun, nakita ko nga try media. Opo. So, kina-congratulate ko kayo nung makita ko sa live streaming yung booth nyo ngayon. Para kayong NASA. Nasa maganda.
Nasa nga ho, nasa maganda. Nasa maganda, di ba? Oho. Ang ganda ng boot nyo. Tsaka yung nasa likod nyo ngayon, yung meron na kayong wide screen doon. Oho. Hindi na ngayon hindi na trampoline, di ba? Oo. Kaya maganda, malaki na. Tinrampol na namin yung trampoline. Trampol. Pero sige. kaya para kayong punchadya talaga pag naghahanap na ng katotohanan at hindi makita. Hanapin mo pa rin kasi mapunta yan. Hanapin mo pa rin. Si Erap nga nagalit, meron ding yan yung pick-up lines. O, ano sabi? May nasa lubong siya, sabi sa kanya, namumukhaan kita. Sabi ni Erap, bakit? Sabi, mandurukot ka ba? Hindi, mandurukot ka ba? Sabi nga ganun, bakit? Nagalit si Erap Sabi nung namumukhaan kita. Baliktad sige. Kaya maganda yung malalim talaga yung nararas ng programa natin. Mabibiting ka pag nanood ka sa dalawang malaking stasyon na to, hindi binabanggit. Nahihiya pa yata. Sabi ko nga, di ba si Jim Paredes nagrereklamo dahil wala raw siya mapakinggan na bumabanat kay Binay doon sa mga katiwalian ni Binay. Sabi ko lang, kasi tinadtad siya ng comment. Sabi niya, pakinggan nyo yun, yung programa nila Percy Lapid, nila Jerry Yap. Sabi ko naman, pag naghahanap, hindi kasi kayo naghahanap ng katotohanan Hindi ba? Kung maghahanap ka ng katotohanan, hindi monopolize nung dalawang istasyon na yon ang katotohanan. Tama. Meron pa ring nagsasabi ng mas katotohanan pa, di ba? Maghanap ka. Hindi yun nakapako ka ron. Para ka rin bobotante. Di ba? Ang labas mo, bobotante. Kasi kung sino lang yung nakikita mo, akala mo yun na yun. Doon ka na lang pipili ng iboboto mo. Ganun din sa radyo. Akala mo, kung mo malaki, yun na lang. Hindi ba? Marami pa, pihit nyo lang pipihit mo lang Pipihit mo lang. Tsaka talagang naghahanap ka. Gagawa ka ng effort Halimbawa, wala kang makita talaga. Si Jim Paredes, laman ng kali yan, di ba? Palagi kasama nila yan na paro. Alam nila kung ano yung totoo, dahil palagi sila nasa kalye. Kung halimbawa wala kang makita ng programang nagsasabi ng totoo, di gumawa ka ng programa. Gumawa ng programa, sumulat ka, gumawa ka ng programa mo. Doon mo malalaman ng tao sa pamamagitan mo kung ano yung totoo. Okay, Bal. Kailangan, wala na tayong oras, agahan mo ulit ang tawag sa susunod, Oo. Maraming salamat. Pakikimusta na ako kay Peter. Paggalinin niya yung lalamunan niya. Salamat. Okay. Yan po si Bal, galing pa yung tawag na yon sa New Jersey, USA. Matagal na natin listener yan, kaya lang kailangan na natin pong basahin ito mga to. Abangan ninyo Miss Pelita Peralta ang makakasama nyo pagkatapos ng ating programa. Kasama niya po si Dr. Annie Akiyama ng Zen Institute. At mamaya sa programang Tanong Ko, Sagutin Mo, samahan sila Sialala at Mark Anlas 12:30 ng tanghali hanggang 1:00 po yan sa Visayas Market, Barangay Vasra, Quezon City. Visayas Market. Visayas Market, saan yun? Hindi Quinta Market ito, iba ito. Visayas ito hindi pina-privatize ito. Mga kaibigan, ayan, mamaya. At sa pagdating po ng 11:00 hanggang 12:00, si Mayor Alfredo Lim po mapapakinggan ninyo, ito, basahin ko tong huling text. From Texter 4740, what if these personalities would run our country? President Jojo Binay, Vice Jinggoy, Senate President Lito Lapid, Speaker Butch Pichay, Chief Justice Gregory. Ayawan na ho. Dami niyong binanggit Ayawan na, di ba? Si Lito Lapid, nako sus Marios. Kasali ba yan? Pasali pa ba yan? Pasali. Committee on Silence. Puro kayuhin. Puro kayuhin. Puro kayuhin. Yan sagot ko dun sa text na yun Kung halimbawa maging presidente si Binay, Jinggoy,
Lito Lapid, Speaker, Boots Pichay, etc., Jerry Limlingan. Yun lang ho ang sagot dyan, ho. Puro sila. Puro kayuhin. Puro kayuhin. Puro kayuhin. Magpapaalam na po kami. Okay, hanggang sa Lunes pong muli. Ito po si Rose Tavenario. Peter Talastas. Maraming salamat po sa lahat po na sumubaybay dito sa Hataw sa Balita at Komentaryo ni Ka Jerry Yap at ni Percy Lapid. Ito po si Atang Mama. Mabuhay po kayo. Sa pangalan po ni Ka Jerry Yap, ito po si Percy Lapid. Pansamantala kaming magpapaalam, babalik sa Lunes. Lunes na po kami babalik ho. Sa gantring Austin Pilan. Maraming salamat at magandang yumaga! Jojo Binay! Hataw sa balita at komentaryo.